Saan po natin? Saan po natin yung Bible? Basahin po natin. Dalawa po yung babasahin natin. Jonah 1 to 9, tsaka sa Psalms 81. Sige po, isi yung kahit yung sa Jonah na lang ako na magbabasa ng sa Psalms. Samahan niyo po ako. Sundan niyo po ako ng mata. Babasahin ko po yung 1 to 9. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish, so he paid a fare thereof and went down into it to go with the Lord, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the marine were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea to lighten it up of them, but Jonah was gone down into the side of the ship, and he lay and was fast asleep. 6. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God. If so be that God will think upon us, that we perish not. 7. And they said every one to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. 8. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. What is thine occupation? For whence comest thou? What is thy country? And of what people art thou? 9. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Basahin ko na lang din po yung Psalms 81, 11, 12. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. So I gave them up unto their own hearts lust, and they walk in their counsels. Let's pray. Panginoong Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami pong lahat ay natid po ninyo sa bahay-sambahan na maging kabahagi ng inyong gawain, Panginoon, yung umaga po kami ng inyong salita. Dalangin po namin na kayo po mabigyan ng kapurihan, Panginoon, na dalangin po namin na mensahe niyo po ang makita, Panginoon. Kayo po ang mabigyan ng kapurihan, Lord. At tumatak po ito sa bawat isa, maging paalala, Panginoon, at may pamuhay sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsipo. Ayan. So, yung sa Psalms 81, 11, sabi, But my people would not hearken to my voice, and Israel would none hear of me. So I gave them up unto their own heart's lust, and they walk in their counsel. Sa Tagalog, ngunit hindi nakinig sa aking tinig ang bayan ko, at hindi ako sinunod ng Israel. Sa gayoy aking pinasunod sa pamamatigas na kanilang puso upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga bayan. So, God gave them up. No? Pero yung story na pagpag-focusan natin is yung kay Jonah. Kilala niyo po si Jonah? Si Jonah rin yun. Yung babaeng version si Jonah. Pero kung kapatid mo. So, ang title po is The High Cost of Stubborn Heart. So, sa men, may idea na sila. Ang ginawa ko kasi, yung points per points, ginawa devotion. Point 1, devotion to point 2, hanggang sa nabuo siya. May idea na sila. Siguro yung iba sa inyo narinig na rin ito nung nag-visitation tayo kay Brother Arnold, no, pero walang YP doon. So, ito rin yan, mas maraming context or laman lang siguro. No? The high cost of a stubborn heart. So, ano nga bang stubborn? Sinong nakakalam ng stubborn? Hindi ako yan.
Sino rito hindi makulit? Ayan, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. So, parating pa doon, no? Yung mga bata, normally yung bata makukulit yan. Given na yan, yan mga, kahit sawayin mo yan, harap-harapan yan, hindi yan susunod sa'yo. No? Given yan, parang yan yung nature nila, hindi pa sila marunong makinig eh. Pero dito, sa atin, as adults, as kahit yung mga YP na yan, may mga isip na kayo, di ba? Sino dito yung kayang gumawa ng something illegal in front of, let's say, officer, in front of your boss, something illegal, hindi mo illegal na, kahit hindi naman yung droga, gano'n, malalala. Yung kahit yung bawal gawin sa trabaho, gagawin mo sa harap pa ng boss mo, yung mga gano'n. Sleeping, ayan. Boss, tulog ako, panoorin mo, yung mga gano'n, di ba? So, sino sa atin yung kaya ng gano'n? Ang harap-harapan, lakasan ng loob mo, silay mo naman, di ba? So, somehow, parang gano'n yung mga bata, kahit nandiyan yung magulang. And that's being stubborn. No? So, merong high cost sa pagiging matigas ang ulo, lalo na matigas ang puso. So, what do we call that? Is it called bravery? Matapang ito. Kahit nandiyan si sir, ginagawa. Katapangan bang matuturing na? Or absolute reckless stubbornness? Parang talagang katigasan lang ng ulo, pero napaka-reckless. No, it is foolish belief that they can break the law and get away with it. Okay lang yan, hindi naman may mapapatawad naman ako yun. No? Okay lang yan, nanay ko naman yan, hindi mo gagalit yan. Ang kilala ko yan si sir, di magagalit. Si pastor, okay lang yan. Huwag na tayo mag-practice ng kwere, sa araw lang naman. Okay lang yan. Huwag na tayo magsimba one day lang. So, sabi rito, it's reckless and foolish as being stubborn, thinking that you can get away with it. Ignore the authority right in front of them. Diba? Marami sa atin siguro sasabihin na how foolish or antigas naman ang ulo nun. And yet, spiritually, sige, amen po kung you-agree we are exactly the same. Nag-agree po kayo na tayo matitigas ng ulo natin. In what way kaya? Nasabi ng Panginoon, ano ba yung mga araw-araw, linggo-linggong preaching, devotion. Sabi, be a minister. Sabi, be active. Ano nga may laging common na devotion natin? Guard your heart. Diba? Do not forsake the assembly of the Lord. Diba? Ano pa ba? Mag-tithes. Sumama sa ministry, mag-support. Ano ba yung mga walang money involved? Yung favorite ko, be angry and sin not. Forgive. Ayun yung pinakamahirap eh. Sabi, forgive. Diba? So, how often we follow those God's command? Kasi Panginoon ang nag-set ng rules, Panginoon ang nag-utos. And yet, yung pangalan sa do not forsake the assembly of the saints. Diba? We believe na God is almighty. God knows everything. God sees everything. Alam mo pala nakikita niya lahat. Alam mo pala na alam niya lahat. Bakit ginagawa mo pa rin in front of Him? Diba? Parang harap-harapan natin ginagawa sa Panginoon. Lord, okay lang yan. Isang araw lang naman, isang linggo lang naman. Diba? Mapapatawag mo naman ako eh. Next week, magsisimba na ako. Diba? Gano'n ka-stubborn tayo para harap-harapan natin gawin sa Panginoon. So, spiritually speaking, we're the same. Na dito sa Jonah, yung binasa natin, so bigyan ko na lang kayo ng context ng buong Jonah, 4 chapters lang naman yan. So, si Jonah po, so binasa natin, inutusan siya pumuntang Nineveh. Ang gagawin daw niya yun? Magtatayo ng arko. Iba ulit yan. Okay, iba ulit yan. Hatiin yung dagat. Okay. Kaya pala may fish. So, sabi doon, mag-preach ka sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? Jonah ran.
Jonah Hinran. Si Jonah tumakbo, pumunta papuntang Tarshish, tapos nagkaroon ng storm, swallowed by the great fish. Sa chapter 2, Jonah prayed. Sabi sa verse 1, Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Nangako pa siya doon. Verse 8, sabi niya, 7, When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came unto thee. But they that observe lying vanities forsake their own mercy. Talagang grabe yung prayer ni Jonah. But I will sacrifice, sabi niya doon sa 9. Sabi rin sa verse 10, Then the Lord spake unto the fish and vomited out Jonah. So, pinalabas si Jonah. So, saan tayo? So, Lord, second command ulit, sabi sa kanya, chapter 3, The Lord came unto Jonah a second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Tapos, nag-preach si Jonah, and then yung Nineveh, naniwala sa Panginoon. They proclaim God. And then, Jonah was displeased. Diba? Nakita niyo yung sequencing. May command, hindi sinunod. Nung may nangyaring masama, sumunod. Hindi niya nagustuhan yung ginawa ng Panginoon, siya pa yung galit. Sa atin, sa buhay natin, may naaalala pa kayo na may nangyari ng ganun. God commanded you to do something and then hindi ka sumunod. Hindi nung sumunod ka na, parang may iba pa tayong inaasam, hindi nangyari, tayo ba yung nagalit sa Panginoon. So, balik po tayo. So, the high cost of stubborn heart. Meron lang po 3 points, pero baka mga 2 hours to, mga baka sinad eh. 3 devotion to. Nagsama-sama ko lang. Ayan. So, sabi rito, sa Jonah 1-9, binasa natin, sabi, basahin ko na lang dito. And he said unto them, I am Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the island. So, kilala ni Jonah, yung Panginoon. Diba? Kaya tatanong ko kayo ba kaya yung gumawa ng illegal sa harap ng authorities? Siya kilala niya yung Panginoon, alam niya yung Panginoon, almighty, all-knowing, diba? Alam niya, pero tinatakbuhan niya pa rin. No, Jonah knew exactly who God was or who God is. He knew God created everything, even yung ocean na pinagsasilan nila. So, yung unang point po natin is stubbornness affect others. So, narinig niyo na po yun, no? Sa mga adult, sa YP siguro hindi pa kasi wala kayo nun eh. Hindi kayo kasali ko. So, stubbornness affect others. Pag tayo matigas ulo, nadadama yung paligid. Alala ko ng bata ko, sabi sa akin, mama ko, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. No? Ang masama, ako yung makulit, yung ate ko yung hindi, damay siya. Kasalanan mo, damay siya. So dito, ganun din. Our stubbornness affects others. Sometimes, we think na, ako lang naman eh. Kasalanan ko to, ako lang paparusahan ng Panginoon. Kasalanan ko to, ako lang yung maapektuhan. No, ako lang naman hindi nagsimba eh. Ako lang naman hindi sumunod. Now, when we choose to be stubborn, we never suffer alone. Our rebellion radiates or kumakalat, no? Yan. Outwards. Bringing ang unnecessary storms into the lives of the people who love us. So, nadadamay po yung pamilya natin. Na meron pong dalawang way na nadadamay. Number 1, physical and emotional. So, pero nalagay ko na lang, physical and spiritual, and then emotional, mental, and spiritual impact. So, in Jonah 1:5, sabi po rito, because of Jonah's secret disobedience, the entire ship of innocent sailors faced a life-threatening storm. They were terrified, crying out to their God, throwing their valuable cargo into the sea. Jonah, private sin caused public panic. So tayo po, pag may ginagawa tayong kasalanan, minsan yung parusa sa atin, at sa dami yung pamilya natin. Diba? Kumari ako may ginawang kasalanan, kung tanggalin ng Panginoon yung trabaho ko. So tingin niyo po ba hindi maapektuhan yung pamilya ko?
Nakunwari ako, ang tigas ng ulo ko, tanggalin ng Panginoon yung ministry ko. Tingin niyo po ba hindi maapektuhan yung brethren? Yes, God will provide a new one, kapalit mo, better. Diba lagi sinasabi ni Pastor? But then again, kahit sa konting panahon, maapektuhan yung ibang tao. Diba? Yung katigasan ng ulo mo is, dapat nga blessing lang sinishare, pero sa atin pati burden, sinishare na natin eh. Basta katigasan ng ulo natin, kumakalat. Sa katigasan ng ulo ni Jonah, ayaw niya sumunod sa Panginoon, yung mga nasa ship na wala namang kinalaman, nakaranas ng storm, tinapon yung gamit, kung valuable item sa kanila yun. Isipin nyo gano'ng kalaking problema yung kinos ni Jonah. So tayo pag gagawa tayo ng kasalanan, isipin nyo gano'ng kalaking problema kaya yung madudulot nito sa nanay ko, sa asawa ko, pamilya ko, sa anak ko, sa church, no? Yung testimony ng church, yung kapatiran, yung fellowship, maapektuhan kaya? So one more sample, kilala niyo po si Achan? Ako hindi. Basahin natin. So si Achan kay sa Joshua. Kalaban nila yung Battle of sa ano ba sa AI? Tubigan yun doon. Ay ba to? Ay. A Battle of Ai. So anong ginawa ni Achan? Nung nanalo sila, kinuha niya yung alin? Hindi rin. Kilala daw. Ano yung ginawa? Yung gold and silver. Tinago niya. And then what happened? Yung continuous win streak nila naputol. Kung sino pa yung maliit na city, doon pa sila natalo. Tapos talo na sila. So why? Dahil sa isa na impurity, dahil sa isang taong gumawa ng mali na damay lahat. Diba? One good example na your stubbornness, yung katigasan ng puso mo, ng ulo mo, affect others. So you have to be vigilant, you have to be careful. Okay, so when you choose to stay stubborn in your habits, your family, your children, your church, suffer the consequences. So, kagaya nga sabi ko, instead na we share the blessing, we share the burden. Nagiging pabigat ba tayo? No? So, sino ba naman sa atin gusto maging pabigat? Siguro naman wala, no? Sino rito yung paglaki ko, gusto ko maging pabigat ako? Wala. Ako lang. So, yan. Ako lang yung nakaisip ng ganun ng bata ko. Pangarap ko, tanong nanay ko. Pangarap ko maging tambay sa SM. Sabi niya, bakit sa SM? Kasi naka-aircon. Yun ang pangarap ko. Walang nangarap ng ganun. Wala, ako lang talaga. Okay. Sige, so let's not be a burden physically. Emotionally, so emotional impact and spiritual. So it affects your family, your church, your brethren, emotional state. Pag sabi po dun sa 1:7, sa Jonah 1:7, and they said, everyone to his fellow come and let us cast lots. So alam niyo po yung cast lots, di ba? Na-explain na ni Pastor? Okay. That we may know for whose cause this evil is upon us. Ngayon, possible magtuturuan pa sila. No, hindi na nga nila alam sino kayang may kasalanan dito. Bakit tayo nakakaramdam ng ganito? Feeling ko si Carlo eh. Ay, hindi si Christian. So nasisira yung fellowship. Nagkakaturuan pa. Just because of one person, tas ayaw pa magsalita, ayaw pa magbago. Now, it causes emotional strain, emotional stress. So, stubbornness causes massive stress to those around us. So, the sailors were left overthinking, wondering, sino nga ba may kasalanan? Sabi nila, no? Ako ba? So, kini-question na rin nila. Ako ba? Ako ba yung may mali? Sabi ng asawa mo. Sabi ng nanay mo, ako ba? Ako ba ang may mali? Ano? So, sino ba may kasalanan? Babae.
Tama. Who is to blame? No, they're doing a root cause analysis. Alam niyo, root cause analysis, yung hinahanap nila yung pinaka-pinangmulan. Kaya lagi sabi, yung lalaki. Kasi daw sa amin daw nanggaling. So, sa ginagawa natin, no, they are falling apart. Those people around us are constantly worrying, carrying emotional baggage na hindi naman silang nag-umpisa to begin with. Diba? Wala na ako ng trabaho, nag-isip yung asawa ko, Lord, faithful naman ako. Lord, bakit mo ginawa to? Lord, bakit naghihirap kami? Not knowing yung asawa pala niya may kasalanan. So imagine, kung anong klaseng emotional stress yung binibigay natin sa nangyayari sa paligid natin, sa church natin. No? Sa ginagawa natin, naapektuhan yung iba. Kung ari, nagchichismis ka, may sinishare ka na hindi naman salita ng Panginoon, then nag-iisip yung kapatiran, tapos hanggang sa nagkasira-sira na, okay, hindi na nag-usap-usap. Okay, nang dahil sa'yo, hindi na tuloy yung isang gawain, or anything na ikaw yung nag-cause, and then sila yung nag-iisip kung bakit. So, it gives emotional stress. So, yun po yung una. So, stubbornness affects others. And I hope that's clear, no? Na in everything we do, hindi lang ikaw yung napaparusahan. Hindi lang ikaw yung although ikaw lang yung mapaparusahan, pero hindi lang ikaw yung maapektuhan. So, naapektuhan ng lahat. Number 2 po, our stubbornness prevents growth. Signs of spiritual immaturity. Sino po dito ang may gustong magstay na immature? Sino po rito yung matutuwa na masabihan na, uy, tanda mo na, pero isip bata ka pa din? No, sino yung natutuwa na gano'n, masabihan ka ng gano'n? No? Lalo na siguro kung spiritually. Kung gusto mo ba masabihan na tagal mo ng Kristiyano, naalala ko yung sabi kahapon, di ba? Siguro mo sinabi rin sa inyo, sabi, 20 years ka nung nasa choir. Tapos, tinatanong mo pa rin sa sarili mo, bakit sila magaling na ikaw hindi pa rin? Bakit kaya? Naging faithful ka ba? Naging disciplined ka ba? Nag-practice ka ba? Yung sinabi sa amin kahapon Diba? So, stubbornness prevents growth. Yung katigasan ng ulo mo, yung nagiging dahilan, bakit hindi ka lumalago spiritually. Kung bakit hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin mag-share ng Word of God, bakit hanggang ngayon, ayaw mo pa rin kumanta, bakit hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin makipag-fellowship, mag-share, magbasa ng Bible, magdala ng Bible, mag-pray. No, naalala ko dati pag tinawag ako, Brad, pray ka nga. Ay, okay lang po, no, okay. Naalala ko kasi kahapon tinawag. Yun yung example ko kasi tinawag ko kahapon. Gulat ako, natawag ko po si Brother Francis, magpe-pray. So, gulat na lang ako. No, yun, tatanggi ako kasi daming tao Diba? So, if man ganun, it shows spiritual immaturity. So, imagine, nahihiya kang makipag-usap sa Panginoon. Diba? You proclaim na na-save ka. You're saying na, ay, ako, son of God. Anak ako ng Panginoon. I'm Christian. I was saved by God. And then, hindi mo magawang mag-pray. So, stubbornness is the ultimate barrier to spiritual growth. It keeps us trapped in a state of perpetual immaturity. So, meron lang po rito dalawa for these 2 points. Una po is the mark of immaturity. So, true salvation brings, ano sabi? When you're saved, meron daw makikitang changes. So, true salvation brings visible transformation. 2 Corinthians, kung kaya po, pero kung kaya po buksan ng Bible, mas maganda, no? 2 Corinthians 5:17.
promises that if anyone is in Christ, he is what? A new creature. All things has passed away. All things have become new. So kung tayo po ay talagang saved at talagang kumilala sa Panginoon, meron pong changes. Pero ayun nga, kung ikaw nga talagang tinanggap mo yung Panginoon buong puso, antigas naman ang ulo natin. So, saved ka nga, immature ka naman. Diba? Parang sa tao ka nga, pinanganak ka nga, nabuhay ka nga, immature ka naman. Umabot ka nga 30 years old, 20 years old, immature ka pa din. So, it shows maturity. Stubbornness prevents growth. Immaturity manifests in very specific ways. Ito, naglagay lang ako ng mga sample. Number 1 is yung double standard. Alam niyo yung double standard? Double standard we demand holiness. Gusto natin, dapat ganito sa church. And obedience from our church leaders, our brethren, our children, yet we refuse to live by those standards ourselves. Unang beses kong narinig to, hindi tungkol sa church, tungkol sa anak ko. Ayaw mong pagawa sa anak mo yan, sita ka ng sita pero ginagawa mo. So, double standard. So hindi ba applicable sa atin yan? Porket magulang tayo? So, sa Christian, ganun din. No? Kung ano yung standard ng Panginoon, dapat applicable din sa'yo. Hindi lang para sa iba. So, we demand holiness and obedience from others, and yet we refuse to live by those same standards ourselves. So matured Christians will remember Matthew 7:1-5. Sabi doon, basahin ko nga. Alam ko yung kung nakalagay pero gusto kong parang basahin. Matthew 7:1-5. Yun. Judge not, and that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measures ye meet, it shall be measured to you again. And why beholdest thou that mote that is in thy brother's eye, but considereth not the beam that is in thine own eye? So sabi po, say natin na, judge not and be not judged, that ye be not judged. Huwag daw mag-judge para hindi ka rin i-judge. For what with judgment i-judge, kung ano man yung pinang-judge mo sa kanya, ye shall be judged, or ye shall be judged. Yun din ang gagamitin sa'yo. For what measures ye meet, kung ano man daw yung ginamit mong panukat, yun din yung gagawing panukat sa'yo. So meaning, kung tayo, si Carlo, lagi kong naririnig, no? Inuna mo pa yung basketball, inuna mo pa yung swimming, inuna mo pa yung ganito, inuna mo pa yung ganyan. Ikaw din naman, hindi ka rin naman 100% ang attendance. Si Christian, inuna pa yung school, inuna pa yung choir dun sa school. Ikaw nga inuna mo labahan lang Inuna mo ibang bagay. So kung ano yung ginamit mong pandyan sa ibang tao, gagamitin din sa'yo. Yun yung sinasabi dito sa Matthew 7. So it doesn't show maturity. No, nagiging double standard. Bakit pag siya mali, pag ikaw okay lang? So focus on your own growth, assess yourself,
Sabi nga sa preaching lagi, guard your heart, slow to speak, quick to listen. Ba? So, sunod po is selective hearing. We listen to preachings and pick only the parts that fit our lifestyles, making endless excuses for the rest. So, naalala ko nung usapan namin ng asawa ko din, sabi ko sa kanya, Mami, alam ko pag hindi ko gusto yung preaching, inaantok ako. Alam ko, tinatamaan ako. Pero pag parang encouraging, motivational, gising ka eh. Makikinig ka eh. Pero pag parang, hindi para sa akin. Parang namimili tayo ng papakinggan. Ako, aminado po ako. Ako talaga. Lalo na pag sa ibang, sa ibang preacher, sa ibang church. Ay, naantok ako pag hindi ko, parang hindi naman applicable sa akin. So, namimili tayo. Pare-pareso naman salita ng Panginoon yan eh. But selective hearing, we listen to preachings and pick only the parts fit to our lifestyle. So, sunod, childish hiding game. Children foolishly cover their eyes and think their parents cannot see them. Similarly, we think we can hide our secret lives from all-seeing God. Ito yung sabi ko kanina. Diba? You acknowledge that you have Almighty God, all-seeing, all-knowing, pero feeling mo makakapagtago ka. Gagawin mo yung mali, pagbibigyan. Di man alam ng Panginoon, mapagbibigyan naman ako ng Panginoon. Alala ko tuloy yung kaibigan ko, sleep. Kaya kami, dugo. Ano makain ganyan? Okay lang, may bubog naman eh. Ayun, nakikita. May ganun ba tayong thinking? Okay lang, di man ako nakikita ng Panginoon. So, we play hide and seek, our hiding game. And, yun, we cherry pick. Kaya nga sa listening, namimili tayo. Ito na lang muna yung babaguhin ko. Next time na lang yung isa. Oh Lord, 20 na nga yung binago ko eh. Isa na lang to. Tira mo na to sa akin. Ba, ito na lang yung nag-iisang kasalanan na gusto kong ikip eh. Next time, babaguhin ko to, promise. No, it's signs of immaturity. Letter B, what happens when you are squeezed? So, lagi na rin nito, di ba? When you squeeze an orange ang lalabas. So, when you are squeezed or put into a struggle or trial, anong lalabas sa atin? Hindi na lang ako magsisimba. Lord, bakit ako? No? Ano ba dapat ang lumalabas sa Kristiyano? Dapat mas matinding prayer pa kayo. So, you immediately curse or swear. Kapag nagugulat tayo, do you shout? Yung preaching ni Pastor last time. Diba? Do you start shouting, slamming doors, or losing control? What do your conversation sounds like? When you are alone or talking behind someone's back, paano ba tayo magsalita pag hindi tayo nakikita ng iba? Paano ba tayo makipag-usap? So, edifying pa din ba? Nakakalugod pa din ba? So, how do we talk when we're alone? Our bodies, our tongue, and our decisions do not belong to us. A mature Christians, hindi lang si Christian, lahat po tayo Christian. A mature Christian cultivates good fruit. Being fruitful. Being thoughtful. Mga lalahanin sa kapwa. Being humble. Being forgiving. No, hindi yung may kasalanan sa si kapatiran, ayoko na magsimba, ayoko siyang makita. No, sense of immaturity po yun. No, a stubborn, immature heart holds on to bad traits. Magagalitin, short-tempered, judgmental, ano sa Tagalog yun? Mapanghusga. Saan yan? Judgmental, holding grudges, mapagtanim ng sama ng loob. Toxic comparison, mapagkumpara. So Matthew 18:4 tells us that the greatest in the kingdom of heaven is not the smartest, not the best preacher, not the best singer, not the best in attendance, not in best in memory verse,
Sabi po doon, it is the one who humbles themselves like a little child. Whosoever shall humble himself as a little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. Panginoon po ang nagsabi nun. So last po, point number 3, our stubbornness prevents blessings. So dalawa lang po yun. God desires to pour out His goodness upon us and through us. So yun po yung dalawa. Upon us and through us. So gusto tayong bigyan ng Panginoon ng blessing at gusto tayong gamitin ng Panginoon maging blessing. Daluyan ng biyaya. But stubbornness acts like a dam that cuts off the flow of His grace. So dito po tayo sa upon us. So it prevents us from receiving God's blessing. God often delays a blessing not because He is withholding it, but because we are not yet spiritually prepared to receive it. So when we pray, there's 3 answers. Yes, no, and wait. So when we wait, ano ba inaantay natin? Nag-aantay lang ba tayo ng araw, oras? Ano bang reason ba tayo pinag-wait ng Panginoon? Baka hindi ka pa ready. But diba, God's still preparing you for your requests. But because we are not yet spiritually prepared. So God often delays blessing not because He's withholding it, but because we are not yet spiritually prepared to receive it. So imagine mo, God gives you the authority. God gives you the provision, the resources. Ano kaya mangyayari sa atin? Hindi ka ready. Example, hindi pa humble yung puso mo. Mapagmataas ka pa, mapanghusga ka, and then bigyan ka ng authority ng Panginoon. So, nami-misuse yung power. Meron nga, nanalo sa loto, di ba? Million yun. Tapos, ano nangyari? Balik sila, mahirap ulit sila. Kasi hindi sila marunong, hindi man sila nag-earn nun eh. Hindi nila alam paano spend yung pera. So, naubos. So, tayo ganun din. Ayaw ng Panginoon ibigay sa atin yung blessing kasi you're not yet ready. And bakit hindi ka ready? Because of your stubbornness. Kasi nga, stubbornness prevents blessing. Kung sumunod ka lang sana, kung binago mo sana yung hinihingi, yung ugali mo, kung niready mo sana yung puso mo, baka binigay ng Panginoon yung pinagpipray mo. Baka pinayaman ka pa ng Panginoon. Kaya ang biruan namin ng asawa ko, Mami, hindi na tayo yayaman. So, may abang ako eh. So, sabi ni Pastor, kung may abang daw, yan, hindi yaman yan. Wala na, hindi na ako yayaman. So, anong meron doon sa sinabi ko? Stubbornness. Parang inaccept ko na lang na hindi na ako magbabago. Ito na lang ako. No? Sabi ng Panginoon, huwag i-humble eh. Ako tinanggap ko na lang. So, mali. Sabi nga ni Pastor, pag gumagawa ang preaching devotion, ikaw yung unang tatamaan. So, mali. Mali yung thinking ko. Imbis na, kailangan pala, alisin ko yung pagiging mayabang. Kailangan pala, baguhin ko yung sarili ko. No? So, stubbornness prevents us from receiving God's blessings. So, if He gives resources, authority, or ministry to a stubborn heart, the blessing will quickly turn into an instrument of self-destruction. So, tayo rin yung masisira. All-knowing ang Panginoon eh. Marunong ka pa. Diba? In-acknowledge mo all-knowing, pero di ma-acknowledge na yung plan niya is perfect. So, number 2, it prevents us from being a channel of blessing. Your obedience is directly tied to someone else. Rescue. If Jonah had successfully run away to Tarshish, entire city of Nineveh would have been destroyed. Ayaw niya talaga, tigas ulo niya eh. Look at King Saul. So sabi ng Panginoon, alam niyo yung kwento ni King Saul? Sabi, antayin niyo bago kayo mag-offering. Yung tigas ng ulo niya, natakot din siya. Like King Saul, his stubbornness, refusal to obey God's command cost him his kingship.
and strip his family of lasting legacy. So, tinamaan yung pamilya niya. Imbis na siya sana yung hari na daluyan ng biyaya ng Panginoon. Sa kanya sana dadaan yung blessing ng Panginoon. Wala na. Nasayang. Patigasan ng ulo. So, on the other hand, when Moses dropped his excuses and went back to Egypt, naalala niyo po si Moses? Yung gumawa ng arko. Gising pa po. Ayan. Si Moses, ayaw niyan. Lord, hindi po ako magaling magsalita. Diba kung pinatuloy niya ang katigasan ng ulo niya, tingin niya po maliligtas yung Egypt. Might be, pero hindi sa kanya. Hindi siya yung daluyan. No? Sabi rito, it prevents us from being a channel of blessing. Dahil tinanggap ni Moses na Panginoon ang magbibigay sa akin ng kakayahan. At sumunod siya, naging daluyan siya ng biyaya. So when you refuse to step into your So when you refuse to step into your ministry, when you prioritize your bodily comfort and personal feelings over God's call, you are actively blocking the blessing God wants to deliver to others through your lives. So kung unahin po natin yung personal feelings natin, yung comfort natin, hindi ka nagagamit ng Panginoon. Hindi ka nagagamit para sa ibang tao. So ang conclusion lang po, always be ready and not be stubborn. We only have two sa conclusion, last na po. So seek true discernment. We need intimate daily relationship with God through His absolute authority over our lives. So true obedience means saying, Lord, ikaw na bahala. Kahit mapahiya ako, kahit pagtawanan ako, kahit magmukha akong duwag kasi hindi ko siya nilabanan. Lord, ikaw nang bahala. Sabi mo, be humble eh. So Lord, let God take control. Lord, kahit walang sahurin, kahit wala ng pera, sabi mo, magsimba. Naalala ko yung patotoo ni sis, yung struggle daw, talaga nagkipag-away siya sa Panginoon. Ayaw niya pumunta ako rin eh. Dami kong dahilan eh, pasok ako eh. Out ko 12 pay, pwede namang di pumunta eh. Tatawa ko yung asawa ko, pumasok na ako sa trabaho. Nakalate pa ng 40 minutes, malapit na ako sa trabaho, parang 10 minutes na lang, bumalik ako. Kasi 40 minutes ako na ipaglaban sa sarili ko na, hindi, kailangan pumunta ako din sa ministry. Nagulat siya, dumating ako sa bahay. Kasi sabi ko, dapat makapunta ako, makumpleto, pupunta na lang din ako, ulang pa eh. So imagine yung struggle. Diba? Sa katigasan ng ulo ko, nagsayang pa ako ng pera, ng pagod. Pupunta rin naman pala ako. Diba? And blessing yung binigay ng Panginoon. Diba? Natuto tayo. So number 2 po is practice full immediate obedience. We must submit everything to Him, acknowledge Him, absolute authority over our lives. So true obedience means saying, Lord, ikaw nang bahala, and then be humble. So we must deny our own opinions, our own pride, our own feelings, and stop asking, what do I want to do? And start asking, what does God want? So yun lang po. Tanungin lang natin, Lord, ano bang gusto mo? Ano po bang will ninyo? Ano po bang gusto niyo mangyari sa akin? And yung stubbornness, mawala yun. No, kasi kaya lang naman tayo matigas ulo, we prioritize our own feelings. Ano yung magiging personal benefit natin? Pero kung iniisip natin, ano kayang benefit ng Panginoon? Ano kayang benefit ng Panginoon sa buhay ko? Bago niya ako kunin, ano kayang nagawa ko? No, siguro may iba yung perspective natin, may iba yung katigasan ng ulo natin. So, yun lang po tayong lahat. Hindi ko na naman na-orasan. Sabi ko orasan. Parang 1 hour na. Sakto 1 hour. 40 minutes? 40 minutes? Ito. Hey. Preach! Kasi nagpa-practice doon. Sabi nga dun sa, kahapon, may 5 minutes pa, tumayo kayo 5 minutes. Sabi nga dun kahapon ni Kuya Kyle, practice makes permanent. Walang perfect. Yan din sagot namin kahapon, perfect. Dami namin, 10 congregation yun, iba-ibang church yun. Sagot namin lahat, perfect! Mali. Permanent.
So, practice makes permanent. So, kung, ayan, pinapractice namin nila yung oras, na pag-devotion, 15, 20 minutes, pag-preaching, 45, 50 minutes, ayan. So, hopefully, maging permanent na 40 minutes, 45 minutes lang. So, sige po, pray po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin na makapakinig na inyong salita. We pray, Lord, na kayo pong umito sa puso namin, na makatigasan ng ulo, katigasan ng puso, Panginoon, kayo pong magalis. Ngayon, alam na namin kung ano yung mga nangyayari, Panginoon. Pwedeng maapektuhan, Panginoon, sa tulong ng buhay ni Jonah. Nakita po namin, Panginoon, ng katigasan ng ulo niya, Panginoon, ay may mga pros and cons na patuloy kami magagamit. Gustuhin man namin o hindi, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ang magbigay, Panginoon, sa amin ng clarity, Panginoon, at mag-remove ng katigasan sa aming puso. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.